Hello guys, magandang araw sa inyo. So for this video naman po, itatopic natin for today's tungkol sa crankset at saka yung mga chain rings, no? Yung tinatawag nilang 1x, 2x o 3x. At saka yung reason ko kung bakit para sa akin lang naman kasi maraming magdi-disagree sa akin, lalo na yung mga new generation na mga nagbabike, yung mga bago-bago. Siguro mga 10 years ago, yan, and below. Para sa akin kasi kahit na palaos na yan, 3x pa rin ang ideal para sa akin na para sa setup ko, no, sa rigid MTB ko na pang overall use. Yan, lalo na sa pang long rides. Yan ang i-discuss natin for today. Yan ang talakayin muna natin. Ano ba yung mga iba't ibang klaseng cranksets at saka yung mga number of chain rings, no. Yan, magsimula muna tayo. Meron tayong mga crank at saka yung chain rings dito, no. Yan, ito yung dati kong crankset, crank pala, nawala na yung mga chain rings. Ito yung pang 3x, yan, pang 3x na crank. Yan, dahil sa, yan, naka 104 BC dito, no. Ano yan commonly dalawa yan, 104 at saka 96. Tapos yung 96 BCD may asymmetric tsaka symmetric. Yan. Ito muna yung natin, no. Available, ito yung available yung 104 BCD yan. Ito yung galing nga sa dati kong MCD, no. So 3x yan kasi kita natin na itong portion na to mount yan para sa external do sa labas. Yan yung ilalagay dyan kasi ilalagay yung pinakamalaking chain ring. Then dito naman sa side na to, mid ring naman yan na medyo mas maliit compare dun sa pinakamalaki. Yan. Ito naman, ito yung 64 yan, 64 BCD yan, ulitin ko lang, no? 64 BCD yan para sa pangatlong chain ring na granny, yung pinakamaliit. Yan, yung pinakamaliit. So ang combination ko dyan pag naka 3x ako is 48, 36, 26. Yan. Nakadalawang ganito na ako dati sa Shimano. Way back pa, siguro mga 8 years ago. Yung pinaka-latest ko yung Shimano Alivio at saka Shimano Diore na M610. Yan. Parehas siya na 48, 36, 26 ang combination. Yan. Sa 2x naman, ang alam kong pinagkaiba, yung 2x kasi wala nang external mount sa malaking chain ring. Wala nang external mount dito. Ang mount na lang nandito sa internal at saka itong 64 BCD. Tingin ko ganoon din sa 64 BCD, mapa asymmetric o hindi, no. Yan. Then yung 1x na ganito, wala nang 64 BCD na mount, wala nang ganyan. So ito lang, dito lang sa may bandang internal, diyan lang ilalagay yung single chain ring. Yan yung description niyan, no. So itong ganitong klaseng crank pwede pang 3x, 2x at saka 1x. Ayan, sinabi ko kanina yung pagkakaiba, no. Then ito yung direct mount, yan, direct mount na to na crank. So ito pwede to sa 1x at saka 2x. Wala nang 3x. Ito yung kasi yung modern. Ito yung modern o latest na crank na available sa mga bisikleta, no. Particularly dito sa bisikleta ko ng MTB. Yan. So ito yung 1x version na ginagamit ko ngayon at saka itong 2x. Yan. Yan kasi 48 lang. Single chain ring. Ito dalawa. Ano naman to, 48-32. Yan. Pag 2x, yan yung combination na ginagamit ko, 48-32. Yan. Kasi since na wala na yung 26 na granny ring, yan, dapat yung small ring ko dito sa 2x na chain ring, pinaliit pa. Yan, ginawang 32. Kasi sa 3x, yung mid ring is 36. So ito naman is 32. Yan yung small ring. Yan. So yan yung yan yung mga alam ko na sa mga crank, no, yung direct mount at saka yung BCD.
Mapa 96004 BCD. Yan. Then yun nga, sa mga model kasi mga nagbabike, ang ideal sa MTB ang gusto talaga nila is 1 by, which is okay naman. Actually, wala namang ideal na kung ilan yung chainring na para sa lahat. No? Meron tayong kanya-kanyang preferences. Kung ilan na chainrings kailangan natin. Yung iba, sapat na yung isang chainring lang. Yung iba, 2. Tsaka yung iba yung 3. No? Para sa akin talaga kasi, ang ideal talaga na pang overall, no? Pang overall use. Yun nga 3x. Kunwari may ilo-long ride ako na sobrang habang ahon, sobrang habang patag at saka sobrang habang yan lusong, no? 3x ang para sa akin. Yan. So explain ko na kung bakit, no. Sa ngayon kasi, yan naka 1x ako. Actually kasi ngayon kasi conforme kung saan ako naglo-long ride, kung ilan yung chainring ang kailangan ko, no. For example, ngayon hindi na ako makapag-long ride. Puro Vermosa lang, no. So ngayon, naka 1x ako. Yan, naka 1x ako. Dahil sa ang dinadaanan ko lang dito sa Imus, yan sa Vermosa at saka sa bahay. So hindi ko na kailangan ng mga maliliit na chainrings kasi sapat na sa akin yung 4080. Yan. Kaya yung mga iba magtatanong bakit 4080 yung talagang ginagamit ko. Actually, nung nagsimula ako magbisikleta, way back pa nung 2007, nasanay na talaga ako. Nasimulan ko nakikis na ko na yung 4080. Hindi ko talaga kaya yung mga maliliit na chainring, no. Ginagamit ko lang yung maliliit na chainring pang ahon. Yan. Yan, sa Vermosa lang, ganyan. At saka nung naglaon yun ako, kasi yung mga ahon naman na papunta sa amin, tulad sa Sisod Pangasinan at saka sa Rosario at saka Santo Tomas La Union, wala namang gaanong matatarik na ahon, banayad lang, kaya ito yung ginamit ko. Nung nagkaibiyang naman ako, yan, ito yung gamit ko dati nung nagkaibiyang ako, yung nakatubay ako. Yan, yung 4832. Yan, sakto lang naman yan kasi nga kaibiyang lang naman yung nilong ride ko, hindi naman ako nagkaibiyang loop. Yan, tsaka wala naman kasing 3x na ganito eh. Sadly walang 3x na ganito. Yan, so ito ginagamit ko to kapag yun nga, may medyo matatarik na ahon. Yan sa mga kaibiyang yan. Then ito yung sadly wala na yung mga chainrings nito, no? Nawala na. Ito naman kasing 3x, yan yung talaga matagal ko nang ginagamit. Way back pa, no? Mga several years ago. Lalo na nung nagbabiyaya ko ng mga long rides dati. Kasi yung mga long rides ko dati every Sunday. Kasi simula nung may family business kami, medyo hawak ko kasi yung oras ko. Kaya every Sunday nakapag-long ride kami. Then meron talaga kaming naira-ride na sobrang tarik na ahon na hindi ko kakayanin yung mid-ring, yung second ring. Ang nagagamit ko talaga yung Granny, yung pangatlo, yung 2060. Yan, at saka dati meron times kasi nung way back pa nung mga several years ago, talagang mabigat ako nung time na yun. Malaki ako nung time na yun. Kaya kailangan ko talaga ng napakaliit na chainring, yung pangatlo, yung Granny ring. Yan. So, yun yung sa akin, no. Yung pros kasi ng 1x para sa akin, mababawasan yung timbang yung buong bisikleta dahil sa walang FD tsaka walang front shifter. Yung walang front shifter, no. Ang problema lang kasi, limited nga lang yung pwedeng daanan ng ganito. Yan, lalo na yung ganito kalaking chainring. Kaya pakita ko lang yung dito sa portion na to, no. Yan kasi, yan yung pang-apat to, di ba? Pang-apat na sprocket mula doon sa maliit. Yan, nakikita nyo na yung diretsyo, no? Yan kasi yung parang neutral zone ba? Yan. Para
Yan yung palatandaan ko hanggang saan limit yung sprocket na gagamitin ko. Ideal kasi pag 1 by, dapat nasa ano yan, dapat nasa gitna yan ng sprocket. 11 speed to eh. 11 speed to. Dapat doon sa gitna dito, sa banda dito. Diyan dapat yung pwesto ng chain na perfect yung chain line para magamit lahat yung mga sprocket. Pero since na malaki yung chain ring ko at kailangan iusog outward, yan inusog kasi yan outward eh. Kasi kung hindi gagawin yan, sasayad dito. Sasayad kasi yung 4080 dito sa chainstay. Yan. Kaya kailangan ilayo. Yun nga lang nung inilayo, nawala na yung balance ng perfect chain line doon sa sprocket. Nandun na sa pang-apat. Sa pang-apat. So, ideally, ang pinaka light gear lang na po pwede dito, hanggang dito lang. Dapat nga hanggang dito eh, sa pang-5 sprocket eh. Pero ang ginagawa ko kasi, hanggang dito sa pang-apat na pinakamalaki naman. Hanggang dito. Kasi kung isasagad ko yung hanggang dito, napakapangit na yung chain line. Yan, papakita ko sa inyo. Yan, pinilit ko, no? Nilipat ko na yung chain doon sa pinakamalaking sprocket ng 11 speed. So, kita-kita ninyo na baliko na yung, ibig sabihin parang yung chain, masyado ng cross, no? Yan, cross chain na to. Severe cross chain na. Yan, tignan ko nga doon sa angulo na to. Yan, para sa akin, severe cross chain na yan. Pag ganyan, pag pinilit ko dyan, masyadong garangal na yung pagdaan ng chain doon sa chain ring at saka sa sprocket. So, dagdag friction yan, mas madaling malaspag yung drive train yan. Sa ganyang klaseng gear ratio, no? 48 tapos 34. 34 kasi yung pinakamalaking sprocket. Yan yung problema. Kaya hindi ko ginagamit yan. Ngayon ko lang nilipat yan eh. Kaya hindi ko ginagamit yung sprocket na yan dahil sa yan, sobrang sobrang bend na yung chain, no? Hirap na. Madaling malaspag yung drive train nyo pag ganyan ang ginagawa. Kaya ako hanggang dito lang sa isa apat na pinakamalaki sprocket para hindi masyadong bend. Yan, pakita ko sa inyo. Yan guys, nilipat ko na sa pang-apat na pinakamalaki sprocket. Yan yung pinaka-lightest gear lang ang pwede dito sa setup ko, no? Pag naka 1 by. So, yan medyo may may bend pa rin pero hindi na gaano ka-severe. Yan. So, yan yung lightest gear na na ginamit ko nung nag-ahon ako sa papuntang Rosario tsaka Santo Tomas daw. Yan, hanggang dyan lang. Hindi ko na ginamit yung tatlong malalaking sprocket kasi pag ginamit ko pa yan, yun nga sabi ko kanina, garalgal na yan at madaling masira yung drive train. Kasi sa 1 by kasi, para masentro yung chain line doon sa gitna ng sprocket, kailangan liitin yung chain ring. So, naalala ko doon sa kakilala kong mekaniko, si Marvin Garcia, para daw kasi itong chain ring na to umusog pa inward, kailangan daw ng 38 o 30-60 pagkatanda ko, o 30-60. Yung 30-60 na yun, pang-ahon ko kasi yun eh. Yun yung pang mid-ring. Yun yung pang mid-ring dun sa 3x ko. Dun sa gitna. 30-60. So, pag gagamit ako ng 30-60 na pang-rektahan dito sa setup ko, siguradong bitin na bitin ako. Bitin na bitin sa akin yung 30-60 sa patag. Lalo na sa lusong. Yan, bitin na bitin para sa akin yung 30-60. Yung iba naman, sakto na sa kanila yun na 30-60 yung 30-60 yung chain ring na pang 1 by, tapos nagagamit nila yung latas sprocket. Sa akin kasi bitin na bitin. Ako kasi kapag nagpe-pacing ako sa patag, ang pacing na ginagawa ko normally mga 35 to 40 kilometers per hour. So hindi ko yan magagawa sa napakalit na chain ring katulad ng 30-60. Magagawa ko naman yun kapag masyado mataas yung cadence. Ang problema kasi sa style ng pedaling ko, sa akin kasi more on mashing kasi ako eh.
More on heavy gearer ako tsaka low cadence. Yan. So hindi talaga po pwede sa akin. Eh doon kasi sa 3060 kailangan mo ng mas mataas na RPM o yung cadence para makuha mo yun. Yung problema kasi tinry ko dati yun na doon sa mid-ring ko dati na 3060 tinatry ko mag-pacing ng mga 35 to 40 sobrang hingal na yung nangyari sa akin. Yan. So sadly hindi uugma sa akin yung ganong klaseng kalit na chainring at saka ganong klaseng sobrang taas na cadence. Masiyang kasi yung katawan ko sa taas sa pag torque doon sa torque at saka doon sa heavy gearing. Yan yung yun yung sa akin. So kapag gagamit ako ng 3060 yung kunwari ito, papalit ako ng 3060 beneficial lang yun sa ahon. Pero doon sa patag o lusong, talo-talo na yung 3060 para sa akin. Then ito namang 2x, di hamak naman na mas okay ito na pang overall na road use sa MTB, no. Kung hindi katulad nito, very limited lang ang pwedeng daanan ng ganitong setup na pang 1x. Yan, much better to, no. Pero ang nakikita kong small problem dito sa ganitong ratio na 48-32 ito, di ba yung 48 para sa patag at saka lusong. Then ito, 32 sa ahon. Pero kapag nabudol ako, dadaan ako sa mga grade jet na mas matataas pa sa mga 17 grade jet o mga 20 grade jet. Sa ganitong sprocket na 1134, tingin ko bibitin tong 32T. Yan. Ang nakikita ko lang solusyon magpalit na mas malaking range ng sprocket. Ito kasi diba ito 1134 kasi pang road to pang road cassette to papalitan to ng pang MTB. Mga siguro safe na diyan yung 1140. Yan, 2x na ganito tapos 1140 na sprocket. Yan o 1142 kung kakayanin ng RD. Yan yung nakita ko kaso nga lang since na mas malaking sprocket, mas mabigat dadagdag yung bigat ng bigat ng bisikleta. Yan. So para sa akin, yung 3x na ganito, ito yung perfect. Yan. So meron kasing 64 BCD na granny ring na pang anti-budol sa mga sobrang tarik na ahon. Yun nga, 48, 36, 26. So kung pumunta ka dumaan kayo ng Blackwall, sobrang taas ang grade nun. Yun, magagamit ko yung granny na 2060. Ganito, mukhang kaya naman yung 1134 o kung sobrang tarik na grade jet, mga 20 plus o 30 plus, papalitan ko rin to ng 1140 o 1142. As long as kakayanin pa ng RD, yan po pwede. Yan, yun yung nakikita ko pag 3x, no. Kaya para sa akin 3x, pang overall 3x, pang overall use. Yan, lalo pang long ride. Pero sa ngayon, since na di naman ako makapag long ride, wala akong oras kasi busy sa trabaho, 1x lang. Yan, 1x lang muna. Yan, hanggang dito na lang yung aking video. So kung meron kayong tanong regarding sa topic na to, i-comment na lang yun sa comment section down below. At ulitin ko lang ano lang to, based from my personal opinion lang. Yan, personal opinion, may kanya-kanya tayong perfect na setup sa ating drivetrain. So hanggang dito na lang. So maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para matotally notify kayo. Hanggang guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.